Gising. Nag-iba kasi sa concept. Nag-iba ang concept. Sige lang. Survey results. Pulso ng bayan. Simplihan natin sa Vibe Check. Yung assassin na 5,000. Yeah, ito po sa Vibe Check, simulan natin ang talakayan sa pagbaba ng trust at satisfaction ratings ni na Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Sa survey ng ating mga kaibigan sa Okta Research noong Hulyo, bumagsak sa 49% ang trust rating ng Pangulo mula sa dating 54%. Kaya nga, Cleve, bumaba rin sa 47% ang kontento sa performance ni Pangulong Marcos mula sa 55%. Pero sumadsad din sa 45% ang performance ratings ni VP Sara mula sa 50%. At pero Cheska, bumagsak din sa 47% ang nagtitiwala sa Vice Presidente mula sa 55%. Lumitaw sa survey na mas mataas na ang trust at performance rating ni Pangulong Marcos kumpara kay VP Sara. Tama ka, Ina. Kaya nga lumalabas na posibleng may kinalaman ang impeachment trial sa pagbaba ng bilang ng mga nagtitiwala at kontento sa trabaho ni Vice President Sara. Dahil nga dyan, Richard, naniniwalang Malacanang na bumaba ang satisfaction rating ni VP Sara dahil sa kawalan ng kontribusyon para maresolba ang mga problema ng bansa. Bukod dyan, Carlo, posible ring nabawasan na ang naniniwalang propaganda lang ang paglilitis sa Vice Presidente. Sa inyong palagay, may kinalaman nga ba ang impeachment trial sa pagbaba ng ratings ni VP Sara? Sa inyong palagay. Meron ba? Palakpakan muna tayo, kumpleto tayo. Saka, oo. Hindi, First time. pero narinig ko kanina kasi sabi ni Richard, tama ka, Ina. Oo, kinilig nga ako ulit. Sinabing tama. Ang saya Alam mo, naman gano'n ba katama Sa kaka-eksisera mo, nakalimutan mo na. Sino bang next? Yun nga, bumaba ang ratings ni VP Sara Duterte. No? So ano ba, basa ba natin dito nagkakaroon na ng epekto finally yung impeachment trial? Cheska, tama ka, Carlo. Di ba tama ka? Ayan na. Ikaw, ano pagtingin mo? Hindi, ayun na nga. Ang pagtingin mo ba, nakaka-apekto na yung impeachment trial? Palagay ko, lumalabas na kasi unti-unting ebidensya. No? Tsaka parang feeling ko, si VP Sara, malakas ang panawagan ng taong bayan na harapin niya. Direkta yung paglilitis. Ano ginawa ni VP Sara? Lumipad at nag-world tour na naman. Na para bang, imbis na pumunta siya sa Senado para sa impeachment trial, nagpa-press conference lang, humingi pa ng libreng catering. So parang feeling ko, taliwas to sa inaasahan ng taong bayan na harapin niya yung impeachment trial head-on, hindi yung puro representasyon lang. Kaya parang sa basa ko, ay naapektuhan na rin ng kumpiyansa ng taong bayan sa kanya. Tsaka may parating din daw na isa pang survey na pinapakita na actually even yung preference rating niya for 2028 presidential bid niya, medyo bumaba rin yung number niya. So even that race is getting tighter. So yung skepticism natin, no, Cleve, na whether meron bang soft TDS, meron bang median voter na pwede, it looks like there's signs na may persuadables after all. And opening days pa lang yata ng impeachment ang kinover ito. At saka wala pa yung I think kasagsagan talaga ng hearings. And now as we get into the more even mga mas maraming pasabog, probably the numbers could move. Pero kayo, anong basa nyo? Well, tandaan natin na dito sa impeachment, yung Article 4 kasi, ang sinasabi ng iba, yan raw yung pinakamalakas. Ako, I disagree eh. Kasi yung Article 4, yung grave threats, saka yung contracting of assassin. Right. Sa aking palagay, kasi dahil quasi-political, quasi-judicial yan, no? Doon sa political side, I don't think it's as strong. Because tandaan natin, dyan in love ang mga DDS sa mga Duterte. Pagmumura, pagpapatay, violence, bastos, walang modo, pagbabanta sa iba. Now, I understand that there are a lot of people who are starting to be persuaded na hindi ito yung klase ng bansa na gusto natin, di ba? So, that's fine. Pero, hindi yun yung magtitibag sa aking palagay sa popularity ni Sara Duterte. I think the stronger ones will probably be yung ill-gotten wealth at saka itong pinag-uusapan natin na confidential funds. Why? Kasi, ang laging pinagmamalaki supposedly ng mga Duterte, simple sila. Hindi sila magnanakaw, no? Pero pag tumatak na
yung magnanakaw na totoo naman sa pangalan ng mga Duterte, I think mas bababa pa yung Pero din yung sinasabi nila, 3,000 lang kailangan para mag-hire ng assassin kung may kabit yung asawa. 5,000 naman. 5,000? Ibang Mas 3,000. murang nakita mo. Ilocano version. May nakita kami. Parang kami Ilocano. Pati 3,000 na po. Pati 2,000 kinupit mo. May subcontractor na mas mura pa daw. Kasama ba yan doon sa simpleng tao lang sila? Ganito ba talaga ang Simpleng kumipot tao si sila, Richard? 5,000 lang, pwede na. Gin bilog daw, pwede na. Hindi. Ako, baka I take a different view. Ano pa, no? Hindi pa comfortable yung ganong klaseng mga movement, eh, diba? Parang It's still a 5% bit. Within margin of points, error pa, oh. Maaaring labas na sa margin of error, 8% pero yung kung isa, conservative na take, no? Parang yung mga ano pa yan, mga regular ordinary fluctuation sa survey na maaari mong makita, no? Ako, ang tingin ko, basta yung prosecution, yung mga nagbabantay sa paglilitis, pagbutihan nila doon sa pagtatalakay sa ating mga kababayan, para saan ba yung paglilitis? Kasi baka nga hindi din magandang tignan na dapat batayan ay public opinion dito sa paglilitis, 'di ba? Kasi ginagamit din niya ng defense na sikat naman si VP Sara, marami pang may gusto sa kanya and therefore hindi siya pwedeng managot, 'di ba? So regardless of the movement in the trust satisfaction ratings of the Vice President, dapat magpatuloy yung paglilitis at isiwalat yung mga ebidensya, 'di ba? Whether it shows na dapat siya ma-convict o ma-acquit, dapat dun malaman sa paglilitis 'yan. Pero marami pang kailangan kasi doon din sa mga ibang survey, lumalabas na hindi pa ganun kabuo yung pagtutok ng ating mga kababayan o pagsubaybay doon sa impeachment trial, right? So tingin ko, mas gisingin pa natin yung Senador prosecution. Cliff. Senador Cliff. I want to get the point of Ina and Cheska also this. I wonder though, Dino, like it's not only yung, di ba, yung legal nature ng mga cases, it's also how it's communicated by the prosecution and defense team. At in fairness, nakita natin, iteratively parang nag-improve at nag-evolve yung strategy nila. If you look at from the early days ng ginagawa ng prosecution to the later days, and even the defense, nag-evolve din sila. I think if you look at Attorney Poa, for instance, iba yung kanyang approach, very different from the opening days. But I want to see also how others Baka ano pa yun look at this. Baka yung mga unang linggo ng impeachment trial, warming up sa lahat ng sides. Oo, exactly. Senator, judges, 'di ba? Prosecution, defense, no? Tapos ngayon nakikita natin, nag-a-adjust na sila sa katotohanan ng paglilitis na dapat they appeal to the public talaga, no? Ako I agree with Attorney Dino's point. Kasi sa paglabas ko, kapag mamamalengke ako, pag Right. magpapagas ako, so nakikipagkwentuhan tayo sa labas nakikipag-marites tayo dyan. So, totoo, nung pinag-uusapan yung grave threats, masyadong hindi pa nayayanig yung mga DDS talaga. Kasi nga, sabi mo nga, Attorney Dino, dyan sila na in love yung mahilig sa violence, feeling nila kapag drug addict, dapat talaga pinapatay, o kaya kapag may nag-threaten sa'yo, dapat i-threaten mo pabalik. Pero nakita ko, nung sinimula ng pag-usapan yung pondo ng bayan, pagkausap ko, pag bumibili ako sa palengke, sasabihin Right. nila, ano ba yan, ang mahal na nga ng bilihin dito sa palengke, tapos sila, binubulsa lang nila yung pera natin, hindi natin alam kung saan nila sinaspend. So doon natin nakikita kung ano talaga yung mas nag-resonate sa mga kababayan natin, which is, naghihirap ang Pilipinas, grabe ang inflation, grabe ang ekonomiya, tapos maririnig pa natin sa araw-araw na impeachment trial na yung pondo pala na binabayad natin sa value-added tax, sa income tax, binubulsa lang pala at pinanggagamit sa kung ano-anong kalokohan. So feeling ko, yun talaga ang nakaka-pierce through ng puso ng mga tao na okay, DDS ako, pero na-realize ko mali pala siguro yung sinusuportahan DDS ka, ko. Cheska? Hindi sila. Sila po. Hindi, okay lang. Inclusive naman tayo dito May sa with due respect. tayo dito. Perfect yung segue. Inclusive tayo sa with due respect, oo. To clarify. Kasi po, on your honor, misleading po. Your honor, sinabi yung sinasabi nila. Baka i-splice yung Defense video. team to. Oo. Thank you. Baka may plan B rin si Cliff. Nasa plan si Nako. Ako, curious ako dun sa pag-fluctuate. Kasi if you notice, lalo na dun sa earlier part ng impeachment, ang lumabas ay yung violent side, yung authoritarian version ni Sara Duterte. And normally, ang expectation ng mga Pilipino sa mga babae, maintindihin, maaruga, maunawain. Tapos may Duterte brand ka na violente, take charge. And definitely, nagbabanggaan yung dalawang, kumbaga, expectations na to. So, sa akin yung laro nung, okay,
magtitiwala ba tayo sa isang babae na kayang maging marahas? But also, magtitiwala ba tayo sa Duterteng babae? Diba? Kasi Sara is the Duterte, is a female version of her father, albeit medyo watered down na version. So, feeling ko yung fluctuation. Saan yung watered down? 5,000 or yung 3,000? Well, Ako, uli lang siguro sa akin, no? Ako, sa totoo lang, yung pagbaba na yan, siguro good news yan, no? Pero ako, nababagalan na ako sa pagbaba rin ito, no? Kitang-kita mo na right from the very start, poor performance as DepEd Secretary. May educational crisis tayo, napakawalang kwenta. Ang ginawa ay mag-author ng may isang kaibigan na libro, tapos gusto pa ipapamigay, isa-subsidize pa. Ang pangit na nga. Yun yung una. Pangalawa, di ba, wala kang makikita na contribution talaga sa pagbaba ng ng classroom backlogs, ng textbook backlogs, walang improvement sa instructions. Pinakamababa ang mga Pilipino na nagbumukhang mangmang sa international standards nung siya ang DepEd Secretary. No? As Vice President, wala kang nakitang programa, anlayo kay VP Lenny na may Angat Buhay programs. No? Tapos, malalaman pa natin, magnanakaw naman pala, may yung sa confidential funds, ginawang chichire yung pera ng taong bayan. No? Tapos, mura ng mura, bastos walang modo, nag-misdeclare pa nga ng mga kaperahan niya doon sa SALN niya. Tapos walang ginawa ko hindi mag-abroad, no? Tapos wala talagang silbi. Sa bagay, ang silbi naman niya talaga ay mag-antay na mamatay yung Pangulo. Kaya niya nga gusto siguro madaliin at kaya nga nangontrata na ng assassin. Thank you for your closing statement. It's stricken off the record, Council. I will allow it. Oo. Marami pong salamat sa pagtutok sa Attorney Dino De Leon and the Divas. El Divas. Hindi, pero syempre ang dami na naming palitan dito ng mga kuro-kuro dito sa pagbaba ng trust and satisfaction ratings ni Vice President Sara Duterte. Kayo naman, ano kaya ang pagtingin nyo dito? Maaari po kayong makisali sa aming talakayan